Ginebra at saka Converge, no? Yung second game, yun muna i-vlog natin, no? Siguro mamaya or pagkagising ko na lang yung first game. So, Ginebra did enough to win the game, which is the right thing to do. Hindi naman kailangan comeback dahil palaban din yung Converge. But one thing's for sure, Ginebra uses a lot of players. Si Pinto nga ginamit. And si LA, balik na si LA sa Ginebra lineup. Nagamit din si Jason David, pati to si Adamos, pati to si Mab, nagamit yung mga players na dapat ginagamit dahil playoffs na. Just to give players yung main guys relief. Parang ganon. But eventually, sana gagamitin sila para pag tinanggal mo yung mga main guys, no, kasi usually si RJ lang iniiwan mo dahil si RJ off the bench, di ba? So yung makakasama ni RJ in case malas siya, kumukonekta. Kasi ang problema dyan, si RJ yung nagpipilit tumira masyadaan. Minsan pag minamala siya o inaabot na siya ng pagod, nawawala na yung offensive production ng Ginebra, and siyempre napupuwersang dumipensa yung kanilang front line. Pero sa nakikita natin ngayon, yung activity ni David sa defense tsaka ni Pinto sa defense, yun. At sana si Teniente maglaro ulit para si Scotty would have mas mahabang pahinga dahil LA Tenorio yan kumbaga may napatunayan na yan. So medyo ibabad lang si LA ng konti para lang ma-stabilize yung team, ma-set up lang yung place, yung defense sa point guard may establish kasi LA, pwede na naman dumipensa yan. Mas gusto nga niya dumidepensa, umaagaw kaysa sumushoot ng 3 points So 88-80 is enough. A win is a win, but minsan ganun ka lang talaga kukunin mo lang talaga yung panalo kasi pag inisip mo manambak, baka tambaka nga dahil yung Converge iba rin yun, lumalaban din yun. Tingnan mo yung Stockton, huli na pumutok. Sipin mo kung may oras pa, di patay pa yun. So yun lang po.